Ariana's POV. Ariana, inangat ko ang ulo ko na makita ko si Nathan na nakatayo sa may pintuan ng kwarto namin. Our mean Karen me. Nakakagulat, may sariling kwarto si Karen dito. Ang silid na ito puno ng mga laruan, damit, at mga bagay na para kay Karen. Yes, pumasok na siya sa kwarto at tumupo sa upuan malapit sa kama. Nakahiga kami ni Karen dito sa kama, and I was about to tell him a bedtime story before Nathan came in. I'm just checking on you guys. May kailangan ba kayo? Sabi niya habang ang mga matay nakatingin kay Karen na busy sa paglaro ng tablet niya. We're fine, but gusto mo bang mag-spend ng time kay Karen? Tanong ko. Halata naman kasi na gusto niyang makipag-bonding kay Karen kaso kakauwi lang ni Gerald, kaya ngayon lang nabakante ang oras ni Karen. Tapos agad-agad pa siyang nagaya na humiga. Karen, anak, laro daw kayo ni Daddy. Tumigil siya sa paglalaro at tumingin sa akin tapos kay Nathan. Go on, anak. He is your dad, right? Bulong ko sa kanya. Baka naghihintay lang talaga siya na approval ko. Do you know how to play Clash of Clans? Napangiti si Nathan at agad na lumapit sa amin. Umupo siya sa kabilang side ng kama kaya't nasa gitna si Karen. Well, hindi ko talaga alam pero pwede mo naman akong turuan, 'di ba? Tumango si Karen at sinimulan niya ng turuan si Nathan kung paano laruin ang laro. All the time nakikinig lang ako sa kanila. Nathan was listening to Karen carefully at inaaral niya talaga ang laro. Si Karen, being usual bossy, nagbibigay ng instruction, ngunit kapansin-pansin, ang mas masayahin siya ngayon. Natatawa pa siya sa pagkakamali ng kanyang ama. At kung minsan inaasar pa niya ito. Halatang ang saya-saya nila at hindi namin napansin na mahigit 2 oras na pala silang naglalaro. Karen, it's past your bedtime. Bukas na lang ulit. Karen groaned. Halatang ayaw niya pang matulog. We can do this again. Sport. For now, sundin muna natin si Mommy. At kahit ayaw pa ni Karen, inabot niya sa akin yung tablet niya at umayos ng higa. Tumayo si Nathan at inayos ang kumot ni Karen, nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Daddy, hindi inasang sabi ni Karen na nagpatigil sa paglalakad ni Nathan. Nakita ko kung paano kumistap ang mga mata niya at kung paano siyang umiti ng totoo dahil sa unang pagkakataon, tinawag niyang Daddy si Karen. Yes, may kailangan ka ba? Tumango si Karen. Lumapit siya sa akin at sinubsob ang mukha niya sa dibdib ko. Anak, pwede ka bang matulog sa tabi ko? This is my first time to have you all by myself, Dad. Mabilis tumulo ang luha ko sa sinabi ni Karen. Napatingin ako kay Nathan at nagpupunas din siya ng luha niya. Akala ko pa ang pagtatago kay Karen sa kanya ay ang pinakamahusay na desisyon na ginawa ko. Pero nang marinig ang sinabi niyang mga katagang iyon, kung paano niya gustong maging ama si Nathan, ay talagang pinagsisihan ko ang lahat. Nagkamali ba ako? Masyado ba akong malupit na hindi ko malang inisip ang nararamdaman ng anak ko? Kinailangan niya pang itago ang mukha niya bago niya sabihin yon kasi alam ko na iiya siya. Si Nathan, matapos punasan ang kanyang mga luha at pakalmahin ang sarili, ay bumalik sa kanyang kinatatayuan kanina. Sumama siya sa amin sa kama at tinapik ang balikat ng anak namin. Mabilis tumalikod si Karen at niyakap si Nathan habang pinipigilan pa rin ni Nathan ang sariling humikbi. Nanatili kaming ganoon. Nasa pagitan namin si Karen. Pinaglaroan ni Nathan ang buhok ni Karen hanggang sa makatulog siya na nakapagtataka din dahil hindi ko yun sinabi sa kanya. Nathan, I'm sorry. I finally said. I feel like I need to say sorry sa anak ko at maging kay Nathan. Pinagkaitan ko siya ng pagiging ama kay Karen. Naging makasarili ako, napaka-makasarili. I dwelt on my own misery at pati anak ko ay sinama ko. Hinawakan ni Nathan ang mukha ko at hinimasimas ito. Sweetheart, wala kang kasalanan. Ako ang may kasalanan, hindi ikaw. I nodded, pero sa loob ko ang bigat pa rin ang pakiramdam ko. Stop crying. Baka mamaya, tadyakan ako palabas ni Karen. Loyal pa naman siya sa'yo. Biro niya at medyo natawa naman ako sa sinabi niya. Okay, hindi na ako iiyak. I said pero paunti-unti pa rin akong sumisinghot. Hay, mula na magkita kami, lagi na lang tong umiiyak. Good, now sleep. Marami tayong gagawin bukas. Katulad ng dati, tumango siya at lumapit sa akin. Hinalikan niyang noo ko at ilang sandali pa ay nanatiling ganoon. Yes, sweetheart, katulad ng dati. Sweetheart, matagal pa yan? Nathan asked. Malapit na. Pakihanda na lang yung mesa.
He requested me to cook sinigang, adobo, and rellenong bangus dahil may mga darating daw kaming mga bisita. Noong tinanong ko kung sino, ayaw niya naman sabihin. Tinatawag niya rin ulit ako na sweetheart. Sinaway ko nga kagabi kaso ang sabi niya pagbigyan ko na lamang siya. Magrereklamo pa sana ako kaso kaninang umaga, pinagtulungan nila ako magamat sinabing dapat lang daw na sweetheart ang tawag niya sa akin at honey daw ang tawag ko sa kanya. Kaya pinabayaan ko na lang, but never will I call him hon again. Bahala sila sa kalokohan nila. Paabot naman yung ibang condiment sa cabinet. He obliged. Medyo mataas yung cabinet at ayokong tumungtong sa upuan. Buti na lang nagawi si Nathan sa kusina. Matangkad siya eh. Bahagyatong tumingkayad at nabuksan niya yung cabinet. Bahagyang umangat ang damit nito at napakunot ang noo ko na mapansin kong para may mahabang peklat sa bandang tiyan niya. Nathan, ano yung nandyan sa tiyan mo? Parang nabigla siya dahil laging mabilis ang kilos nito. Nakuha niya agad yung mga pinapakuha ko. Wala, tattoo lang yun. Sabi nito at saka dali-daling lumabas ng kusina. That's weird. Noon pa man ayaw niya na ng tattoo. He said he won't dare to have one pero ngayon may tats na siya. I shrugged it off. Sa bagay ko ako nga nagbago, siya pa kaya? Itinuloy ko naman ang pagluluto ko. Isa-isa kong binabasa mga condiments at saka nagsimulang timplahan ang niluluto ko. Mommy Ariana? Lumingon ako at nakita ko si Chloe. May hawak na isang box ng cake. Oh, Chloe, kanina ka pa? Sabi ko habang tinutulungan ko siya sa box ng cake. Kinuha ko to sa kanya at saka ko nilagay sa cooler. Kararating ko lang po, Mi. Inihatid ako ni Mama. Ano po ang niluluto nyo? She asked. Sinigang, adobo at rellenong bangus. Kumakain ka ba nito? Oo naman po. Favorite ko ang sinigang na baboy. Bulalas niya. Nakakatuwa siya. Kamukhang kamukha niya talos magkaugali sila ni Angela ko. I suddenly missed her. Kung nandito lang siya, matutuwa siya kasi may mga kapatid na siya. Bakit ka biglang nasad, Mommy? Tanong nito at saka lumapit sa akin. Iniwan ko muna saglit ang niluluto ko. Tsaka ko siya binuhat para makaupo siya sa high stool. I just miss my daughter. Inipit ko ang buhok niya sa tenga niya at tinignan ang mukha niya. Si Ate Angela po ba yun? Tumango ako. Paano mo nalaman? Lagi po kasing kinukwento ni Daddy si Ate Angela. He said we have the same face daw po. Sabi nga po ni Daddy I should be like Ate Angela. Ngumiti ako sa kanya at marahan siyang hinila para yakapin. Na makontento na ako, agad ko naman siyang pinakawalan. You don't need to be like her, Chloe. Just be a good girl, okay? Opo. Pagkatapos ay pinagpatuloy ko na ang pagluluto. Naaaliw talaga ako kay Chloe at inaya ko pa siyang kumanta. Napakabibo niya. Kabaliktaran ni Keira na mas gusto pang maglaro sa tablet niya kaysa makipaglaro sa akin. Or perhaps kasi babae ako, kaya hindi niya trip makipaglaro sa akin. Nang matapos kong pagluluto, tinawag ko na si Nathan para may handa na yung mga pagkain. Tutulungan ko pa sana siya kaso ang sabi niya, siya na raw ang bahala at maligo na lamang daw ako. Sumunod naman ako sa sinabi niya. Mabilis akong naligo at piniling magsuot ng jeans at blouse. Feeling ko kasi hindi ako komportable ngayon sa dress. Kaya pumilit ako ng jeans at blue na blouse na medyo fit sa akin. Thus, showing my curves. Di naman ako nahihiya dahil sexy naman ako. I managed to work out at least 3 times a week kaya fit pa rin ako hanggang ngayon. Nasanay na rin ako mag-heels kaya walang kaso sa akin kahit maghapon akong nakasuot ng may mataas na takong. Na matapos ako magbihis, naglagay naman ako ng konting makeup. And when I'm already satisfied, lumabas na ako ng kwarto. May mga naririnig na rin kasi akong ingay. Perhaps, dumating na mga bisita ni Nathan. I walked normally, kahit parang na-excited ako, kasi parang alam ko na kung sino yung mga dumating. At nang nasa hagdan na ako, nakuha kong atensyon nila at lahat sila napatingin sa akin. Ariana, nandito ka! Bulalas na Jack. Agad siyang tumakbo papalapit sa akin, pero mas naunahan pa siya ni Glenda. Agad-agad siya nakarating sa pwesto ko at dahil bumababa ako, nagkasalubong kami sa hagdan. Gaga ka? Bakit buti bumalik ka na? She said at parang maiiyak siya sa tuwa. I miss them so much. Kahit na hindi ko naman intensyon na pati sila idamay ko, hindi rin ako nagparamdam sa kanila. Lumapit pa si Jack sa amin at nang bitawan ako ni Glenda, agad niya akong niyakap. Ang daya mo, iniwan mo rin ako, he said. Bakas ang lungkot sa boses niya pero halatang masaya rin siya. Namiss ko kayo, I said.
Ako at si Karen na nakatayo kasama ang anak niya. I think kumiti siya sa akin. Alam ko na ang ibig sabihin. It means she's happy to see me again too. Tumuloy na kaming bumaba sa hagdan at doon ko napansin si Nathan na nakatayo malapit sa amin. Katabi niya ang mga bata na nagkukulitan sa tablet. Nakangiti siya sa akin. Hindi ko akalain gagawin niya to para sa akin. Ngumiti ako pabalik sa kanya. I guess deserve niya to. Wala kaming ibang ginawa kundi ang magkwentuhan mula na magkita-kita kami. I miss them so much at masasabi kong napakaraming nangyari sa kanila na halos mahirapan akong intindihin. Tulad na lang kay Glenda na ang sabi niya, happily married na. Si Camille na may anak na rin, halos kaedara ni na Crayon at ni Chloe. Pero ang mas nakapagtataka ay nag-asawa na rin ito. The last that I checked, ayaw niyang mag-asawa. She said she doesn't have a heart for a relationship, pero ngayon ay may asawa na raw. Si Jack naman sobra ang tampo sa akin. Pinabayaan ko raw siya, para naman siyang bata. Pero mapapansin ang iwasan sa pagitan ni Glenda at Jack. Sinubukan ko ang tanungin pero sabi nila, nag-i-imagine lang daw ako. Mga siraulo. Si Karel ang naging mas matino. I also told them that I am a teacher now. Lahat sila nagulat kasi ang layo naman sa major ko which is nursing. Pero enjoy naman sa pagtuturo. Hindi stressful, hindi tulad nung nagjo-duty pa ako sa ospital. All the time, Nathan was just listening to us. Paminsan-minsan, sinasali niya sa usapan ni na Jack, pero tipid na tipid ang sagot. Pero wala nang tensyon sa pagitan ng mga kaibigan ko kay Nathan. Para nakalimutan na nga nila yung mga nangyari noon. So I am really dying to ask, why? Sa kalagitnaan ng usapan, may tumawag kay Nathan. Sagutin ko muna to ha, I'll be back. Hinalikan niya ako sa cheeks at lumayo para sagutin ang tawag. Hindi ko rin nagawang iiwas ang mukha ko dahil hindi ko naman inaasahan na gagawin niya yon. Pagtingin ko sa kaibigan ko, lahat sila ay nakangisi. So, kailan pa kayo nagkabalikan? Tanong ni Glenda. Akayat na yata nila nagkabalikan na kami. We're only doing this para makapag-move on na kami and not what they are thinking. Hindi kami nagkakabalikan. I said straightly. There is no way that we can be back in each other's arms. Glenda asked at nakataas pa ang kilay nito. You got it all wrong, Glenda. We're only doing this to move on and end. And you believe that crap? Karil cut it. Medyo nakasimangot pa rin to sa akin. Well, lagi naman siyang ganyan. Pero iba ngayon. I don't know what's up with them. Pero mas natutuwa pa sila kung magkaibigan kami ni Nathan. Nakalimutan na ba nila ang mga nangyari noon? Teka, do you want me to have peace with him? Well, I can give that. Pero kung gusto niya na magkabalikan kami, that is really impossible. May kanya-kanya na kaming buhay, I said, at di ko na talaga napigilan pa ang magtaas ng boses. Sila dapat na mas nakakaalam na hindi na ako nakikipagbalikan pa sa kanya. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Ariana? Sabi ni Jack na halos parehas ang emosyon kina Glenda at Karil. Siyempre, alam kong sinasabi ko. May Olivia siya at kasama ko si Gerald. Hindi mo ba nakikita yon? Baka mapapaniwala mo na kami na may sarili kang buhay kasama si Gerald. Pero si Nathan? Nagdududa ako kung may bagong buhay ba siyang kasama, si Olivia, o kung sino pang babae. Sabi ni Karil. It sounded so true and knowing Karil, she won't fabricate things. Sobrang honest ng babaeng to the extent na minsan nakakasakit na. Pero what she said about Nathan, sobrang hirap paniwalaan. Karil, Olivia told me that Nathan proposed to her last month. Siya mismo nagsabi and Nathan did not try to correct her. So paano ko paniniwalaan ang sinasabi ninyo? All of them went silent with what I've said. Siguro naman mas kapanipaniwala yung information na sinabi ni Olivia and Nathan. Kasi sila mismong involved dun eh. After a little while, all of them sighed. Iiling-iling pa si Jack. Hanggang ngayon, tanga pa rin ang gago. He mumbled at dinig na dinig ko. Sino? Nathan? Tama lang napakasaran niya si Olivia. Matagal na silang magkarelasyon? I said. At nakakatawa kasi habang sinasabi ko to, ako naman na nasasaktan. And you're okay with it? Glenda asked. Of course. You know what, Ariana? Huwag mong lokohin ang sarili mo. Gusto kong sabihin lahat but I don't think he will appreciate that. Karil paused. Now let's change the topic. Pabalik na siya. Sabi ko na nga ba, nandito ka lang. Tumingala ako at nakita ko si Nathan nakatayo, ilang metro lang ang layo sa akin. Di ko man lang namalay nakapasok na siya dito sa music room.
Nakaupo ako sa harap ng drum set pero imbes na tumugtog, nag-isip-isip lang ako about sa kanila ni na Gerald at ng mga kaibigan ko. Para kasing malabo ang lahat, parang napakarami kong hindi alam. Tulog na ang mga bata? Oo, ang kukulit nga eh, ayaw pang tumigil sa paglalaro. Buti na lang napakiusapan kong matulog na dahil mamamasyal tayo bukas. I know he is happy, pero hindi ko maintindihan kung bakit. I stared at him. He looks fine. Medyo lumaki na ang katawan niya and he looks younger than his age. Naging maayos siguro ang pag-aalaga ni Olivia sa kanya. Bagay na siguro mas lamang siya sa akin. Siguro nga hindi sapat ang naibigay ko sa kanya noon, kaya nagawa niya makipagrelasyon kay Olivia. Anong iniisip mo? Tanong niya bago umupo sa isa sa mga high stools. Kumuha din siya ng rhythm guitar sa kabilang side. Wala. Gusto kong magtanong, pero paano? Marunong ka maggitara? He nodded. Kailan pa? Wala kasi akong maalala na marunong siya maggitara. Sabi ko nga ayaw niya sa instruments noon. Kailan lang? 1 taon na yata nakakalipas. Naisip ko lang dahil may music room dito, edi mag-aral na lang ako maggitara. So, medyo matagal na pala ang music room na to. Para kanino kaya to? Was it requested by Chloe? Si Olivia kaya? Gusto ko isipin na baka para sa amin ni Angela ito, pero para saan? Wala na si Angela. Hindi rin naman ako nakatira dito. I think your girls are so happy that you gave them a music room, aren't they? Ngumiti siya. Sa tingin mo? So, para talaga sa kanila yon. Tama lang palang hinala ko. Si Gerald kasi kung ano-anong sinasabi. Well, yeah. Sino ba naman ang di matutuwa? Kumpleto na to sa gamit. Mahirap pala. Nainggit ako. Si Olivia at Chloe nabigyan niya pero kami ni Angela hindi. Ito ba yung sinasabi nila na hindi siya nagsimula ng panibagong buhay with Olivia?